Official na, ang Pilipinas ay na-classify na bilang isang upper middle income country ng World Bank. Ito ay isang malaking milestone para sa ating bansa. Ang ibig sabihin nito, lumaki na ang average income ng mga Pilipino kumpara sa nakaraan. Pero teka muna, kung mas mayaman na ang Pilipinas, bakit parang mahal pa rin ang bilihin? Bakit marami pa ring naghihirap? At higit sa lahat, ano ang impact nito sa ating mga ordinaryong empleyado, investors, at future retirees? Tara at pag-usapan natin yan. Ano ba ang nangyari? Ayon sa World Bank, umabot na sa humigit kumulang $4,850 ang gross national income o GNI per capita ng Pilipinas na lampas na sa minimum requirement para maituring na upper middle income economy. Sa simpleng salita, sinusukat dito kung gaano kalaki ang kinikita ng bansa at hinahati ito sa kabuuang populasyon. Parang ganito. Kung 10 tao kayo at ang total income ninyo ay 100,000 piso, ang average ay 10,000 piso bawat isa. Ganun din ang konsepto ng GNI per capita. At dahil tumaas ang average income ng bansa, na-promote tayo mula lower middle income papuntang upper middle income status. Isa rin sa mga dahilan nito ay ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa nakalipas na 5 taon, kung saan lumago ang GDP ng humigit kumulang 5.8% kada taon. Bakit hindi ito agad mararamdaman? Ngayon, ito ang kailangang maintindihan ng lahat. Okay? Hindi ibig sabihin na naging upper middle income country na tayo ay yayaman na agad ang bawat Pilipino bukas. Hindi tataas agad ang sahod mo, hindi bababa agad ang presyo ng bigas. At hindi rin ibig sabihin na middle class na ang lahat. Ang problema kasi sa averages, hindi nito ipinapakita kung paano talaga nahahati ang kita ng bansa. Halimbawa, may isang tao na kumikita ng 1,000,000 piso at 9 na tao na kumikita ng tig-10,000 piso. Tataas ang average pero hindi ibig sabihin na lahat ay yumaman na. Kaya kahit magandang balita ito para sa bansa, nananatili pa rin ang mga hamon tulad ng inflation, mababang sahod sa ilang sektor at income inequality. So, may benepisyo ba ito? Oo naman. Actually, ito ang mas exciting na bahagi. Kapag mas mataas ang economic status ng isang bansa, mas nagiging attractive ito sa mga investors at multinational companies. Ibig sabihin, mas maraming negosyo ang pwedeng pumasok. Mas maraming trabaho ang pwedeng malikha. Mas maraming infrastructure projects. Mas malakas ang consumer spending sa hinaharap. Sa perspective naman ng investors, magandang senyales ito. Kapag lumalago ang ekonomiya, kadalasang nakikinabang ang banks, consumer companies, real estate developers, infrastructure-related businesses. Hindi ibig sabihin na tataas agad ang stock market bukas. Pero nagpapakita ito na patuloy na lumalawak ang economic capacity ng bansa. At para sa mga long-term investors, mahalagang tignan ang mga ganitong macroeconomic developments. Ano ang dapat gawin ng mga ordinaryong Pilipino? Ito ngayon ang tanong, paano natin mapapakinabangan ng economic growth? Simple lang, una, mag-invest sa skills. Dahil habang lumalaki ang ekonomiya, mas mataas ang kita ng mga taong may valuable at in-demand skills. Pangalawa, mag-ipon ng emergency fund. Kahit lumalakas ang ekonomiya, hindi nawawala ang mga financial emergencies, kaya kailangan pa ring maging handa. Pangatlo, simulan ang tamang pag-invest kung wala ka pa. Habang lumalaki ang bansa, dapat lumalaki rin ang pera mo sa pamamagitan ng investments.
At pang-apat, huwag umasa na ang gobyerno o ekonomiya lang ang magpapayaman sa atin. Ang economic growth ay isang opportunity. Pero ikaw pa rin ang gagawa ng paraan para mapakinabangan ito. Tandaan, kailangan handa tayo kapag dumating ang mas maraming opportunities. Dahil sa totoo lang, ang economic growth ay pinakamalaking napapakinabangan ng mga taong prepared. So, mga kabrady, magandang balita ba ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas? Ang sagot ay oo. Pero hindi ito magic switch na magpapayaman agad sa lahat. Mas tamang tingnan ito bilang isang senyales na nasa tamang direksyon ang ekonomiya. Ang susunod na tanong ay kung paano natin gagamitin ang oportunidad na ito para mapabuti ang ating sariling financial future. Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, subscribe at i-share sa iyong mga kaibigan para mas marami tayong matutunan tungkol sa investing, personal finance at financial freedom. This is Investing Brady. And remember, don't just earn money, make your money work for you. Kita-kits sa next video.